From this to this. Wow. Pero bago ang lahat, syempre samahan niyo muna akong mabasa ng ulan. As usual, nagtrabaho muna tayo para may budget tayo pampagupit kay mother. Kinuha ko nga dito yung mga binili kong materials sa may magalang. Kaso lang inabutan ako ng ulan kasi sobrang dalas ng ulan ngayon. Ito nga pala yung mga na-bake ko, guys. Grabe, nang sold out agad yan. First time ko yan na-try. Ito nga, may dineliver agad tayo after nilang magawa. Kinagabihan, nag-samji nga kami dyan kaso hindi ko na na-video. Sama ko na lang kayo sa next day kung kailan nagpagupit yung mother ko. Pero pumunta muna ako sa Pelcoan para i-follow up ko yung complaint ko last time. Sadly, upon checking, ni-reading daw nila and yung result is same lang daw. So for me, parang sinabi na rin nila, normal lang tumaas kahit tinipid mo na, kahit halos wala na nakatira sa bahay. Ako lang mag-isa yun, guys, 7,000, 6,900 plus. Gusto ko mag-complain na bakit parang walang nangyari kaso wala na rin akong time kasi hinihintay ako ng pamangkin ko. Pinagmerienda ko muna nga siya dito kasi nakalimutan ko siyang bilan ng baon kanina. Madalang lang naman to kaya okay lang yan. After nun, dineliver ko yung cake na order ng pinsan ko. Pang 9 months na nga siya nag-order sa akin ng monthly milestone ni baby niya. Di pa rin ako makaget over sa bill ng kuryente kong pang 3 pamilya pero samahan muna natin yung nanay kong magpagupit, guys. Pumunta nga kami dito sa may Elmer Salon sa may Santa Lucia. Kupit lang naman yung gagawin nila, papa short hair na kasi ang madam. Marunong naman si mama ko mag-color ng hair kaso hindi kami marunong magupit kaya hindi namin siya magupitan. After nga niya dito magupitan, siya mismo yung magre-reban sa sarili niya. Tignan niyo yung result mamaya. Ay, nakita niyo na pala sa intro. Di ba ang ganda? Eto na nga, ginugupitan na ang mother niya. Pero nagigigil pa rin ako sa ilaw ng kuryente ko na average is 2,500 na pumalo ng 6,400 lang naman kasi summer daw. Na binayaran ko at tinipid ko ng bonggang-bongga tas umabot ng 6,900 plus. Grabe, parang buhok na sira, pwede nang itapon. Alam ko maraming nakaka-relate sa atin dyan at gets ko yung frustration. More than 5 years na ako nagbabayad ng kuryente kaya wag niyo akong questionin sa pagtansya ng electric bill. Anyways, tapos na ang madam kaya tapusin ko na rin to. Charot. After ni mother, nagpagupit nga rin pala ang aking sugar daddy. Oh, wag niyo nang tanungin kung sino siya, baka mawalan pa ako ng walking wallet. Super natuwa naman ang ating nanay dito sa kanyang new look. Nag-move on yarn. Kiwi! Alam niyo ba, kami yung nag-joke ni ate ko dito magpagupit siya. Nung naglilinis kasi kami, may nakita kami picture niya na maliit yung buhok niya at bagay niya pala. Hindi ko na nga nabidyohan pero bumili kami ng gulay dito pandagdag ng ulam for dinner. Habang nagpe-prepare kami dito, yung nanay ko nagko-color ng hair at nagre-rebond na siya. Hindi ko nga alam ba't di ko nabidyohan. Masyado ako na-focus sa paghihiwa ng mga gulay na to. Alam niyo ba, hindi ako kumakain ng okra dati kung hindi siya nakalagay sa sinigang. Pero masarap pala siyang papakain kahit ilaga mo lang, lagyan lang ng asin. Inihaw na tilapia kasi yung ulam namin kaya dinagdagan ko ng gulay. Binili ko na nga yung talbos na kamote na to kasi 15 pesos lang siya. Wala man atang 50 pesos yung nagastos ko dito. And finally, it's dinner time. Sobrang simple lang pero healthy na rin to. Ganito yung mga ulam namin, nakakarami kami ng kanin. At ito na nga, ang new look ng ating mother. Aba, nagpa-short hair na pala si Angel Locsin. Sabi ko, tingin nga siya dito. Aba, model yung. That's it for today na muna. Bye-bye!